Tomorrow doesn't have to be a repeat of yesterday. Hindi porket nangyari sa'yo kahapon, kailangan mangyari pa rin kinabukasan. You can change your life. You can change the direction of your life by changing the way you think. Minsan, ang mga mental struggles natin, ang madalas ang laging solution natin, spiritual solutions. But sometimes, hindi natin dapat i-discredit ang natural remedy, ang natural solution. Kumain. Because you know what, when I've gone through this, napanalangin ko rin yung sinasabi ni Elijah, Lord, I've had enough. Take my life. Pagod na po ako. Suko na po ako. Gusto ko na pong bawiin ang aking buhay. Lord, kunin mo na ako. Pero alam nyo, na-realize ko years after that, nung napagtagumpayan ko na, tinatanong ko sa sarili ko, nung time na yon na sinasabi kong gusto ko nang bawiin ng Lord ang buhay ko, gusto ko na ba talagang mamatay at that time? You know what, na-realize ko, hindi ko talaga gusto mamatay. Ang gusto ko lang, mawala yung sakit na nararamdaman ko. And God knows it exactly. Alam ng Diyos na hindi patapos ang purpose niya sa buhay mo. Nasabi ni Elijah, Lord, take my life. Sabi na Lord, okay. Okay, boom! Sino sa inyo nagpapasalamat, hindi lahat ng prayer niyo tinutupad ng Lord? Amen? Bakit? Amen? Because sometimes merong mga natural remedy. May mga natural things na binibigay ng Lord as a solution for us. Amen. Minsan gagamit ang Lord ng doktor for you to get well. Kung magre-reseta sila ng mental health medicines, take it. Kung may magre-reseta sila ng antidepressants, take it. Kasi hindi natin maiaalis ang katotohanan, mga kapatid, na may mga mental illness na hindi demonic attack at hindi spiritual attack. May mga mental illness talaga na because of chemical imbalance. At para ma-balance yung imbalance, kailangan ng medications. So kung niresitahan ka ng doktor na mag-medicate ka, mag-medicate ka. Lalo yung mga sakit na schizophrenia, yung mga hallucination, they lose touch of reality. Talagang matagalan ang proseso niyan. But we have to understand as well na oo, ginagamit ng Lord ang doktor, pero si Lord pa rin ang great physician. Na hindi lang tayo nakadepende sa doktor o sa gamot, kundi nakadepende tayo sa authority at kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. And sometimes kailangan mo lang better friends, better sleep, better schedule. Start with your stomach before you deal with your brain. Pero kailangan mo ring ma-realize na ginagawa ni Satan ang lahat para wasakin ang iyong sanity at mawala ka sa katinuan upang hindi ka magkaroon ng sound mind and sensible judgment. Let me just say this to you. This is war. Nasa gera tayo ng pakikipaglaban sa ating kapayapaan. Let me repeat. We are on a war. Kailangan tayong makipaglaban upang yung ating kapayapaan ay ma-regain natin. Fight for your peace. Reclaim your authority. Regain your authority. We have to challenge our mindset and think about what we are thinking about and mind our mind so that we can have this victory that God already bled and died for para sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Because what we think will determine how you live. Napakahalaga po ng takbo ng ating isipan. Napakahalaga na meron ka pa rin pag-asa na may magagawa pa rin ang Panginoon sa kabila ng anumang sitwasyon. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Hindi lahat ng pumapasok sa isip mo kailangan mong isipin. You can choose your thoughts. What a good news! What a good news! Wow! I can choose my thoughts. Pwede kong isipin kung ano yung mamamalagi sa aking kaisipan. I will regain the authority na binigay ng Panginoon sa aking isip. Pinapasok ko sila pero may authority kang palabasin din sila. It's yours. Sometimes it's a process to regain it, but it's yours. Huwag mong sukuan kahit mahaba ang proseso. Huwag mong sukuan kahit it will take months and years. Amen. You have to have a made up mind na hindi ako susuko hanggat hindi ko nare-regain yung authority na binigay ng Panginoon para sa akin. Bakit? Namatay si Kristo. Naghirap si Kristo para maranasan natin yung buhay na pinagbayaran niya para sa atin. At dahil si Jesus Christ ay muling nabuhay, we have an assurance, we have a receipt na anumang bagay na ibinigay ng Lord, pwede mong maranasan sa iyong buhay.